Sabi ko sa kanila, dapat pasikat kayo doon. Yung unang mga sinasabi namin kasi dito na may mga nagsasabi kasi, wag kayong magpasikat masyado kasi ilalagay kagad kayo sa linya. Ano pala yun, parang para sa akin ito para sa ano ko lang to, aking ano lang to, sariling opinion, no. Yun, sakto. Linggo na naman. Grabe. Ang lalayo na ng ang lalayo na ng agwat ng mga videos ko, no. Hindi na ako masyado nakakapag-upload kasi talagang busy tayo itong ano na to mga huling buwan na to Hindi tayo masyado makapag-upload. Tapos ang hirap mag-isip kung anong pwedeng gawing topic. Naubos na yata lahat. Kasi pagka magtitigin ka lang naman yun sa mga nagte-trending na wala. Pare-pareho na lang yung mga video, no. Yun nga. Kailan ba yun? Nung Friday ng gabi. Kasi 'di ba meron ng mga dumating na bagong Pilipino rito sa Brandon na galing Pilipinas, galing sa aming agency, Staff House, yung Staff House International. Yun yung aming agency sa mga tanong ng tanong, Staff House, yung mga nagpapapunta rito sa Maple Leaf sa Canada, Brandon City, no? Ngayon nung last week dumating na sila. Nag-start sila ng orientation nila noong Wednesday last week. Tapos nung Friday ginawa namin nag-organize yung mga kasama namin dito sa trabaho na i-welcome sila. Yung tulad ng dati na nagkakape pagka nakakatawa ka, ang daming Pilipino. Akala mo may meeting di Avance. Kasama halos lahat ng mga loin line. Kasi karamihan ng mga bago sa loin line, sa linya namin, no? Meron mga pang umaga, meron mga pang hapon. Pero meron din isang nasa picnic yata. May mga ibang tapos may mga kill floor din, pero karamihan loin line. Ngayon mag-i-start na sila itong Monday, yung bababa na sila sa linya para magsisimula na sila ng kailan training, no. Kagabi magsimpleng celebration ba, birthday ng aming immigration officer, no, sa grupo namin tawag namin si Francis ang immigration officer namin kasi siya yung pinagtatanungan ng grupo namin tungkol sa mga papeles, sa mga pag-a-apply ng PR, mga kahit anong ganyan. Ngayon birthday ni Francis, handaan ganyan. Nandun kami sa Tracy, yung pinagbabagsakan lagi ng mga bagong empleyado rito, mga bagong Pilipino rito sa Brandon, dito sa may Tracy, yung dati ko namin tinirahan. Ngayon, malapit lang din naman sila Francis, nandun pa rin. Tinawag na namin sila yung iba, pumunta yun, kaya niyaya namin ng inuman, kakain, ganun. Tapos yun, maganda naman kasi nag-share ng mga experience namin, mga past experiences namin nung bago pa lang kami, kasi syempre kailangan ng mga bago yan na ipaalam mo sa kanila kung ano yung mga pagdadaanan nila. Sabi ko nga sa kanila, yung mga unang araw nyo, mag-o-observe lang kayo sa linya. Hindi pa naman kayo yung hawak ng kutsilyo. Tapos, pagtagal-tagal unti-unti na kayong tuturuan ni Master. Tawag namin Master yung trainer ng Skill 2. Ngayon, doon na magsisimula yung yung talagang tunay na trabaho. Sabi ko sa kanila, kaya nila yun. Kami nga, kinaya namin, di ba? Pero ang sabi ko sa kanila, galingan nila, bigyan nila yung 110% nila para makapirma agad sila. Kasi pag yung ganito, yung part na
yung critical. Kasi sa training period, dun sila i-assist ng mga supervisor sa mga lead hand, mga trainer. Titignan dun yung nila, yung capabilities nila, kung kaya ba nilang maka-keep up sa sa linya, no? Sabi ko sa kanila, basta pakinggan nyo lang yung trainer. Kung hindi nyo maintindihan, kasi El Salvador yung trainer ng skill 2 eh. Kasi sa mga panghapon, puro mga skill 2. Yung mga skill 1 yata, nasa pang umaga. Makikita namin sila pagka mag-overtime kami, no? Sabi ko sa kanila, pagka may mga tanong sila, magtanong sila sa mga Pilipino, ganyan. Tapos observe kayo. Titignan nyo yung kung paano gumalaw yung mga nasa linya na. Sabi ko sa kanila, dapat yan kasi makita nila yung kada linggo, titignan nila yung growth nyo. Titignan nila kung ba kayo, nagpo-progress sa mga ginagawa nyo. Sabi ko sa kanila, dapat pasikat kayo doon. Yung unang mga sinasabi namin kasi dito, na may mga nagsasabi kasi, wag kayong magpasikat masyado kasi ilalagay kagad kayo sa linya. Pala yun, parang para sa akin ito para sa ko lang to, aking sariling opinion, no. Mas maganda makitaan nagkakagad nila ng potensyal. Ipakita mo na nakakaya mo. Sabi ko sa kanila, ang main goal nyo, ilagay kagad kayo sa linya. Kasi dun mo malalaman kung pasok ka dito sa loin line. Kasi pag kunyari pinatagal ka dun sa table lang na hindi gumagalaw, ibig sabihin yun, tinitignan ni trainer, ni lead hand na hindi mo pa kaya sumabay sa linya. Ngayon, pagka nilagay ka na sa linya, dun mo malalaman yung tunay na trabaho kasi gumagalaw na yung mga piece na titirahin mo, no? Hindi ko kayang i-explain na kung naiintindihan ba ng mga subscriber ko. Kasi naka-conveyor kami, gumagalaw yung piece habang tinatrabaho mo yan. Unang training, naka-steady lang yan. Titignan nila, papracticein nyo yung mga tamang ginagawa, tamang pagdidibon, ganun. Ngayon, pagka tumagal na, nakita nila na kaya mo na, lalagay ka na sa linya. Hindi naman yung ikaw lang mag-isa. Merong magsha-shadow sa'yo. Ang tawag doon yung shadow, yung nagtitingin sa'yo na tuturuan ka. Kunyari may mali ka, nasa likod mo lang siya. Ganito. Pahinga ka, maghasa ka, papalitan ka ng shadow. Yung lagi lang nasa likod yun. Yun yung mga yung mga regular na mga nasa linya. Palit ka ng gloves, ganyan. Kasi nagpapalit kami ng gloves eh. Kaya maghasa ka, ganun. Sabi ko sa kanila, bigay na nila kagad yung yung pinaka the best nila. Pinaka na the best pa, di ba? Ewan ko na lang kung di pa yun. Hindi, para sinabihan lang din namin yung mga dapat nilang gawin. Kasi nung time na kami, marami kang maririnig na iba-ibang advice eh. Pero sa amin, syempre, tulad lang din ng sa iba, through experience namin, ganun yung dapat na gawin nyo para hindi kayo mailipat sa ibang saka para gumanda yung tingin ng mga ng Maple Leaf sa mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, mahal yung pagpapadala ng mga Pilipino rito papunta sa Maple Leaf. Magastos, hindi tulad pag kayo kumuha lang sila sa yung mga taga El Salvador, yung mga yan, yung mga sa pala, dumami yung Ukrainian dito dahil yung sa conflict ng Russia-Ukrainian. Ngayon daw may balita kami na hihinto na yung pagkuha nila ng mga imigranteng Ukrainian kasi hanggang March na lang yata. Kasi nga masyado nang dumadami yung mga rito, mga trabahador, mga tao, mga immigrant. Kaya hihinto na rin kasabay ng mga balita yung tungkol sa mga student pathway natin sa Pilipinas, medyo hinigpitan na. So yun, nabalita ko lang naman kung yung mga sinabi namin kay sa mga bago, no? Tingin ko naman capable sila na mga natutuwa nga ako kasi kilala nila ako kasi syempre sino pa bang papanoorin nila pag pumunta rito yung pupuntahan nilang company, pupuntahan nilang lugar
yun yung mga binablog ko. Ngayon, malaking tulong naman pala sa mga nanonood, no? Sa mga susunod na mga makakapunta, sana magkita-kita tayo, no? Kasi alam niyo naman, magdadalawang taon na ako sa Maple Leaf. Bilis, no? Magre-renewal na nga kami ng work permit itong first week ng February. Pinapabalik kami ng HR para mag-renew ng aming work permit, no. Wala pa kasi yung namin PR namin Tagal Dapat ma-PR na bago mag work permit Tingnan mo sila Marlon D, 1 year and 7 months lang. PR na. Sila Yorme, 1 year and 9 months, no. Pero wala pa rin 2 years. Tingnan natin. Dadating din yan. Nandiyan lang yan. No? Ilang muna. Ano pa ba mga pwede kong sabihin sa inyo? Wala naman tayong ibang Ayoko kasi yung mga issue. Dami ko nakikita sa mga sa mga group. Ayoko nang patulan mga kung ano mga pinagsasabi, mga nag-aaway, mga tungkol sa mga pag-a-apply ng mga mga butcher sa Pilipinas. Sila na nga lang. Kayo na nga lang mga Pilipino, nag-aaway-aaway pa kayo dyan. Magtulungan na lang kayo, mga kayo. Napapa-shocked ako sa inyo, Narito, alas 4 ng hapon. Kailangan makatulog na maaga, baka mukhang overtime na naman kami bukas, No? Yun lang. Wala na kayo bang masabi? Mabilisang video lang to, no? Like, share, subscribe. Alam nyo yun, paalam.